balitang pagkain pa rin po. Alam nyo ba na ginagamit pala ang tinatawag na chicken manure o dumi ng manok bilang pataba sa mga fish pond? Pero may ilang may-ari ng mga fish pond na mismong dumi ng manok ang ipinapakain daw sa mga isda. Itinanggi naman niya ng mga mangingisda sa Bulacan, gayon din sa Anda, Pangasinan, na tinamaan ng fish kill. Kung inyong natatanda, nakatutok si Julio Segovia. Sa bagsakang ito sa Malolos, Bulacan, idiniretso ang banye-banyerang bangus na hinango mula sa isang fish pond. 2 linggo mula nang mabalita ng fish kill. Humina raw ang benta, ayon sa pamilya ni Ayo, na 2 dekada nang nasa negosyo ng bangusan. Tanghali na, nakatenga pa rin ang mga paninda. Pero giit nila, ligtas naman daw kainin ang mga bangus nila. Biglang tumumal, yung isda talagang 2-3 araw na sa taguan, namumula. Tsaka talagang namumutla yung bangus sa tagal ng pagkaka-store. Ayon kay Mang Lando na 10 taon nang may fish pond, mas ligtas daw kainin ang bangus nila kaysa sa galing sa lawa. Ay, malaki po ang pagkakaiba kasi sa sariwang tubig po, nagmumula yung inahango sa fish pond. Hindi ka mukha dun sa lawa na ang tubig sa lawa nakapirmis lang. Nandun na yung mga toxic na dala ng mga pagkain hindi naubos. Kaya nandun na yung lason. 2 beses kada buwan daw sila magpalit ng tubig. Oras na madrain ng tubig sa fish pond. Sasabuyan daw nila ito ng dumi ng manok o chicken manure bilang pataba sa lupa para tumubo ang lablab o plankton. Ang plankton ang nagiging pagkain ng bangus at hindi ang mismong dumi ng manok. Hindi basta-basta ang pakain sa mga isda. May 3 klase pala ng feeds na karaniwan daw pinapakain ng mga taga Bulacan sa mga inaalagaan nilang bangus sa mga fish pond. Depende sa edad. Sa una, pag binhi pa lang, biscuit muna ang binibigay namin dito para tumaba lang muna yung binhi. At pag medyo malaki na, naanuhan ng crisp pop para malibangan sa pagkain. Pag maano na siyang kumain, feeds na ang sinusunod namin. Feeds sa Bulacan, floating, kaya laging nauubos. Hindi siya mapailalim pa na nagiging pollutant sa tubig. Di rin daw sila gumagamit ng dumi ng manok bilang pakain sa isda. Pero ayon kay Mang Albert na piniling hindi humarap sa kamera, may ilang fish pond owner na gumagamit ng dumi ng manok bilang feeds. Matagal na raw siyang nagsusupply ng chicken manure sa mga may negosyo ng bangusan. Meron pa ako nababalitaan ng mga old-timers na gumagamit niya na pa-supply sa mga binhi. Siguro kung makasama yan, marami nang namatay na tao, marami nang nagkasakit na tao. Ayon sa BIFAR, hindi dapat ginagamit na pakain sa isda ang dumi ng manok. Yung chicken manure, hindi yun feed, kundi ginagamit yun as fertilizer sa fish pond. Kaya kailangan i-fertilize yung pond para yung lumot at saka lablab ay tumubo ng tuloy-tuloy. Hindi rin daw ito dapat ginagamit sa lawa na open space dahil kalaunay magiging pollutants lang ito na pwede pang magresulta sa fish kill. Sa Anda, Pangasinan na naapektuhan ng fish kill, tiniyak ng mga mangingisda na hindi pinapakain ng chicken manure ang mga isda. Hindi rin daw ito ginagamit sa Batangas. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Sa linggo ay muli natin ipagdiriwang ang araw ng ating kalayaan. Kaya naman ngayon pa lamang nakawagayway na sa maraming lugar ang mga watawat ng Pilipinas. Pero paano nga ba ang tamang pagdi-display sa ating watawat? Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Kabi-kabila na mga watawat sa mga kalsada bilang paghahanda sa 113 taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa linggo. Pero hindi basta-basta ang paglalagay ng mga ito. May sinusunod na mga panuntunan dito alinsunod sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Isa sa pinaka-importante, dapat nasa taas ang asul na bahagi o di kaya nasa kaliwa kung patayo ang pagkasabit. Simbolo ito na tayo ay nasa mapayapang panahon. Kung sakali naman, kinakailangang ang asul na bahagi ay sa direksyong pasilangan o panorte, depende sa oryentasyon ng kalye. Kung wala sa flagpole, pataas dapat ang projection ng pinagsasabitan nito upang hindi sumayad sa lupa o sa anumang bagay. Dapat palagi ding mas prominente ang watawat kaysa sa ibang mga bandila tulad ng corporate flag. Ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP nakatanggap ng ilang reklamo patungkol sa pagkaka-display ng ilang watawat sa Ortigas Center. Mas napupunan kasi ang billboard sa gitna kaysa sa 2 watawat sa tabi nito. May mga tao na pupunan talaga dito. Dahil yung naging parang dekorasyon yung 2 flag sa tabi sa kanyang both sides. Kaya lang dapat maimbestigahan.
Tumanggi magpa-interview ang Ortigas Center pero sinabi nilang handa daw silang sagutin ang mga tanong ng NHCP. Magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad sa Araw ng Kalayaan. Mayroong simultaneous wreath laying activity sa iba't ibang panig ng bansa at jobs fair sa Luneta. May libreng sakay din sa MRT at LRT upang mas maraming Pilipino makibahagi sa selebrasyon. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, napakayaman, napaka-exciting. Sana ay mabigyan din ng kahalagahan ng mamamayan natin. Sa Lima Refran, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso. Non-stop pa rin ang ating mainit na chikahan this Friday night. Singer na si Shania Twain nadulas habang papunta sa stage sa 2011 Country Music Television Music Awards. At cast ng Twins Class of 2012, mas lalo pang nag-bonding sa shooting ng kanilang movie. Abangan yan at iba ko pang chika maya-maya lang. Susunod, yang lalaki niyan ipinaaresto ang kanya misis matapos umano siyang gulpihin. Kumusta yung ginulpe, oh? Ilang estudyante na wiwili umano sa pagsusugal sa labas ng paaralan. Ascals, pinagkaguluhan sa isang mall. Janitor na naksoli nang nawalang pera na para sa kawang-gawa o charity money. Aba, pera po ng Ascals sana yan ginantimpalahan. At Dallas Mavericks panalo sa Game 5 ng NBA Finals. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras